Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang atin pong bisita ngayon. Yun nga mga kabombo, para pag-usapan natin yung tungkol sa kanilang mga inaasahan dito nga mga kabombo sa kaso ni former President Duterte dyan sa ICC. Ngayong nalalapit na yung desisyon ng ICC. Ano kaya ang magiging desisyon dito ng ICC? And at the same time, pag-usapan din natin mga kabombo itong next na hearing kay BP Sara. Dito naman yan sa impeachment. Ito, mainit-init itong issue mga kabombo. Well, eto na mga kabombo, on the line, kapiling na natin sa linya ng ating komunikasyon, si Attorney Jojo Lacanilaw, ang convenor ng Duterte Panagutin Network. So yan, magandang umaga po, Attorney Jojo. Welcome again sa amin pong program. Bati muna kayo, Attorney Jojo, sa atin pong mga listeners and viewers. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga sumusunod, taga-subaybay ng programang ito. Salamat po sa pag-imbita sa akin, Bombo Kier. Okay po. Eto, Attorney, umpisahan natin yung tanungan. Unahin ko lang dito sa kaso naman ni former President Duterte kasi parang malapit na, Attorney, na magdesisyon ng ICC dito. Malapit nang matapos yung 2 buwan na mula nung isagawa yung proceedings kay Duterte dyan po sa ICC. Ngayong nalalapit na yung decision, Attorney, ng ICC pre-trial chamber kung i-confirm ba ang charges kay former President Duterte. Eto, malaman namin, Attorney, ano po ang inyong inaasahan na magiging resulta dito, Attorney Jojo? Okay, gusto ko lang linawin ha. Dalawa yung hinihintay nating desisyon. Yung isa po ay ang decision tungkol sa jurisdiction ng ICC. Kinwestiyon ito ng kampo ng Duterte last year, October yata yan, ano? At naglabas ng desisyon yung pre-trial chamber na may desisyon na nagsasabing merong jurisdiction ng ICC. Ngayon, yung decision na yon, so dininay yung petition na yon ng kampo ng Duterte, inappeal po nila yon sa appeals chamber ang tawag doon. Yun po yung parang Supreme Court ng ICC. Yun po, ang sabi sa atin, in-announce po, lalabas po yung decision ng appeals chamber sa Wednesday, April 22. So, inaabangan po natin ang sagot doon sa tanong na talaga bang on appeal na ha, kasi dininay na to ng lower court, talaga bang may jurisdiction ng ICC sa krimen laban kay Duterte? Kasi kung maalala po ninyo, noong 2019 umalis po tayo ng ICC, nag-withdraw po ang Pilipinas from the Rome Statute. So ang argument po ng mga Duterte, wala na kayong jurisdiction laban sa Pilipinas. Ngayon, ang argument naman po ng mga prosecutors, sabi sa batas, sabi sa law itself, kapag naumpisahan na namin yung investigasyon, kahit nag-withdraw kayo later, nakuha na namin yung jurisdiction. At nagsimula sila ng investigasyon 2018. So, nung 2019 na umalis ang Pilipinas, ang sabi ng prosecutor tsaka ng lower court, nag-assume na ng jurisdiction ng ICC kahit na lumabas na kayo noong 2019. Yun po, Bombo Kier, tsaka sa tagapakinig natin, yun po yung inaabangan natin sa Wednesday. Mga 5 p.m. po dito, babantayan po namin yon. Yung pong sinasabi nyo naman nangyaring confirmation of charges, hinihintay din po natin yon. At yun po, according to the schedule, lalabas po yun end of April. So magkadikit po, malapit na. If you ask me, as you asked me before naman, mukhang mahihirapang manalo ang mga Duterte doon sa nangyari nung napanood natin, ano? Kasi nga napakalakas naman nung pinakita ng prosecution. Ang tanong lang naman parang probable cause lang yun Itutuloy ba sa trial to at kompleto ba at sapat ba yung pinakita ng prosecution para ituloy sa trial? Ang tingin ko doon, ang sagot doon, oo. Kaya kami sa confirmation of charges, umaasa kami na magkakaroon ng trial, no? Kumbaga, dumarating na tayo sa exciting part. Hopefully, end of the week, end of the year, or early next year. So, dalawa yon, linawin ko lang po. Yung jurisdiction issue, lalabas sa Wednesday. Ang appeals court na yon, Supreme Court na ng ICC ang magde-decide noon. Kaya pag nag-decide ang ICC appeals court, tapos na yon. Umaasa rin kami na hindi mananalo si Duterte doon kasi natalo na rin naman siya doon sa
sa lower court. So yun lang gusto kong linawin para dun sa mga nakikinig sa atin, alam nila yung ating ginagawa. And then later on, maybe later in the week or maybe next week, lalabas na yung decision ng lower chamber, ng pre-trial chamber on the confirmation of charges. Sasabihin nila merong probable cause, ituloy ang trial. Ito yung schedule ng trial. Yun ang hinihintay natin. Okay po, iyon. Very well said, Attorney Jojo. Eto, Attorney, sunod kong katanungan. Puntahan ko lang dito, Attorney, sa trial proper. Ano kung itutuloy sa trial proper? Para lang alam din, and baka kasi may magalit yung mga sumusuporta kay Duterte. Tanungin, Attorney, ano ang basihan nyo para sabihing sapat ang ebidensya para ituloy ito sa trial proper? And ano po ba yung klaseng evidence ang na-file na dito sa atin or sa publiko, Attorney Jojo? Yung kung nanood po tayo nung nakaraan, I think January ba, February, hindi ko na matandaan. Nung nanood tayo ng isang linggo, no? Nagkaroon ng hearing sa pre-trial chamber. 3 counts yung inilabas labang kay dating Pangulong Duterte. At ang kailangan lang po naman kasi sa level na yan, ang tinatawag na substantial grounds. Hindi pa yan, hindi pa reasonable, beyond reasonable doubt. So mas mataas na standard yun ang sa trial. Pero ito, parang titignan lang, meron nangyaring krimen, okay? Malamang ba siya ang gumawa? Okay, yun lang po ang tinitignan. Okay, tingnan natin yung ebidensya ng prosecution. At sa panonood natin, tingin ko, mukhang malakas yung pinakita ng prosecution no, na mga ebidensya konektado sa mga sinabi ni Presidente, sa mga dokumento ng pulis, tsaka mga testimonya ng mga witnesses, no? Tapos sila Mr. Kaufman naman, wala silang masyadong pinakita kundi i-deny at sinabing hindi yan ang ibig sabihin ni Mr. President nung sinabi niyang kill, kill, kill. Hindi po yan. Ganun yung argumento nila yan. Oh. So sa aking pananaw lang naman at ang pre-trial naman na magpapasya yan, parang mas matindi yung pinakita ng prosecution. Kaya ako po, medyo confident ako na itutuloy ang kasi nandiyan na yung ebidensya, hindi naman natin matatakpan ng mata natin. Sasabihin na lang siguro ng court, sige, ituloy na natin, pakita na natin lahat para madesisyon na natin kung talagang guilty or not guilty. Hindi pa naman sinasabing guilty siya eh. Sinasabi lang, parang linibas lang ng piskal, dinala sa court, then yung court will now try and see, look at the evidence. Meron ng pagkakataong madinig ang prosecution, madinig ang defense, mag-cross-examine dun sa mga witnesses, pag-aralang mabuti, and then the court itself will make a decision kung guilty ba o not guilty. Alright po yun. Eto, Attorney Jojo, kung sakaling i-confirm ng ICC ang charges at ituloy talaga po sa trial, meron ba kayo, attorney, panawagan sa Marcos administration or sa administrasyon natin ngayon? And palagay nyo ba, attorney, may obligasyon ba ang Pilipinas na isurrender talaga si Duterte dito sa ICC, attorney? Well, nung nangyari po yun, meron kasi tayong iba't ibang legal na duties and responsibilities. Hindi lang naman sa ICC, kundi sa Interpol. Nung siya inisyuhan po ng warrant, dinala rin ng Interpol sa atin at sabi, nire-request namin ito. Yun po yung naging basihan eh. And then, basically, hindi naman po bawal yon sa ating batas. Kasi sa batas po natin, hindi ko lang alam na yung number, it's allowed, no? Na kapag merong isang kaso sa ibang bansa tungkol sa parang ganito, no? Na may jurisdiction, pwede makipagtulungan ng bansang Pilipinas. Kahit na hindi ka na member ng Rome Statute, hindi ka na member ng ICC. Kung meron nang nangyaring ganoon, pinapayagan, hindi po illegal yun eh. Yung nangyari na yon. So, of course, sasabihin ng mga Duterte camp na kidnapping. Pero okay, kung kidnapping, okay, pwede naman kayo magdemanda. Pwede nyo sabihin sa ICC yan. Yun nga po yung isa doon sa mga issues sa jurisdiction na ano ba, tama ba to? Pero hindi po up to now wala pong decision hindi naman sinabi ng ICC mali yung ginawa ng Pilipinas. Pero kung meron pong beef yung mga Duterte camp about kidnapping, pwede naman sila mag-file ng case. And hindi ko alam ngayon kung may silang final ng case, no? And nag-file na rin naman siya sa Supreme Court ng kung ano-anong klaseng petition. So hanggang ngayon, hindi pumapatok yung ganong claim na kinidnap, etc., etc.
Okay po, yun. Eto attorney, kung on the contrary, kung ibasura attorney ng ICC ang kaso, hindi hindi payagan, kumbaga kay Duterte pumabor, eto ang tanong ng karamihan, tatanggapin niyo ba attorney yung desisyon? And ano yung magiging next move niyo attorney? Or ano magiging mensahe niyo sa mga biktima at pamilya pamilya nila, attorney Jojo? Mahirap sa biktima yon, no? Kami naman talagang ang puntire lang natin magkaroon ng hustisya, yung mga napatay at pinatay at namatayan. Pangalawa, siyempre, as a general concept, ayaw natin ng ganong bansa na basta pinapatay na lang tayo. Kasi mayroon tayong konstitusyon, may due process, no? Sa tanong, which is a valid question, no, Bombo Kier, na maaaring ang ICC sa Wednesday, sabihin nila, hindi, wala kaming dito jurisdiction. Ang mangyari talaga doon, isasara yung buong kaso na yon at malamang, siyempre, babalik na si Presidente Duterte dito sa Pilipinas, wala siyang kaso. Ganun ang mangyari. Ngayon, kung anong gagawin ng mga kagaya namin na naghahanap ng hustisya, hindi naman tayo titigil doon. Siyempre, meron pa namang mga pamamaraan dyan. Kaya lang, siyempre, ang inaasahan namin at umaasa talaga kami na ICC will judge and make a decision na meron silang jurisdiction. Kasi napaka-serious talaga nung patawad sa kanya. Crimes against humanity. At napaka-daming namatay dito. Hindi po biro yun eh. Tsaka pangalawa, yung pre-trial chamber, nag-decide na na meron kaming jurisdiction. So more or less, 50-50, baka i-affirm na lang yon. Pero sabi mo nga, kung sakaling hindi, maraming speculation kung anong gagawin ng mga ibang grupo, pero tapos ang kaso. Ibabalik siya sa Pilipinas, of course, nanalo siya, no? So, yun yung mga katotohanan doon. Okay po. Ito attorney, mga ano na lang, mga remaining question dito sa tinatalakay natin bago tayo mag-arrive sa next na topic. Ito attorney, balikan ko lang yung about sa claim naman ni ng kampo ni Duterte na wala daw jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Daw na parang napahapiyawan nyo na po ito kanina. Pero kayo attorney, sa inyo pong grupo, paano nyo po ba sinasagot yung argument attorney ng kampo ni Duterte na yun nga, wala daw pong jurisdiction ng ICC dahil kumalas na ang Pilipinas noong 2019, attorney Jojo? The Rome Statute kasi merong Article 127 yata, if I'm not mistaken, na kapag nagsimula na ang pag-iimbestiga ng ICC sa isang kaso, kahit na mag-withdraw yung state party sa Rome Statute, later, meron na silang jurisdiction. Ganun po nangyari dito kasi nag-withdraw tayo, of course, nakita ni Presidente Duterte, mga advisor niya na mukhang teka na sabit tayo sa ICC dito, mag-withdraw tayo bigla. So, noong 2019, naging effective yung withdrawal ng Pilipinas. No? Mga 1 year pala yun, 1 year. During that time, 2018, nagsimula na po ng pag-iimbestiga yung prosecutor ng ICC. So, in that sense, ang argument po ng grupo is that merong jurisdiction ng ICC na, nag-assume na. Kasi hindi pa tayo nakaka-withdraw, inumpisahan So, hindi mo pwedeng lusutan yung jurisdiction na inumpisahan na at sasabihin mo, hindi, tatakas ako, mag-withdraw ko. Sabi ng batas ng ICC, hindi. Titignan na namin ngayon yan kasi nagsimula na kami. Kahit nag-withdraw kayo later on 2019, nagsimula na kami ng 2018, tutuloy na namin ito. Kaya meron kami jurisdiction sa kaso na ito. Yun po yung argument on one side. Of course, yung argument ng kabila sabi na, nag-withdraw kami. Simple lang, wala na kami sa under jurisdiction nyo. So we will see kung ano magiging desisyon ng appeals chamber sa Wednesday. Okay po. Eto, attorney, last question na lang dito, attorney, sa natin, pinag-uusapan natin about kay former President Duterte. Kayo ba, attorney, sa Wednesday or sa katapusan ng April, dito nga po sa ni former President Duterte, pupunta ba kayo, attorney, personal sa The Hague para malaman yung decision? And or may kinatawan ba kayo, attorney, sa The Hague na nagmo-monitor mismo ng ICC proceedings, attorney Jojo? Victim, yung lawyers po ng victim na ni-recognize si attorney Joel Butuyan tsaka si Gilbert
Ano mga pinili? Andres. I think tatlo yun eh. Tapos merong isang taga ICC mismo na in charge sa mga victims. Ang pangalan niya Paula something, no? Mukhang Italian siya. At least one of them will be there. I understand. Of course, si Paula nandun na siya sa The Hague. Attend siya doon. Yan silang representative ng victims talaga. Tapos si Attorney Andres yata, dahil nasa Europe, tatawid pupuntang The Hague para umattend sa Wednesday. So magkakaroon po. Pero I don't know kung merong pupunta ng mga taga Pilipinas. Maybe not kasi masyadong mabilis. At babasahin lang naman nila yung decision for about an hour reading. So hindi naman yung trial kagaya nung nangyari nung February, no. So there's no really need to go there. Pati yung confirmation of charges, babasahin lang din naman yun eh. Pero I think pag nag-trial, makikita mo na naman na may mga representatives from the Philippines na maaaring pumunta sa The Hague para umattend ang trial.